Simulan na natin ang karanasan ni Ramil. Panahon ng 1987, lugar ng Capiz. Isang dating negosyante itong si Ramil. Nagbebenta ng mga segundamanong damit. Hindi niya naman inaasahan na sa negosyong yon, makikilala niya ang isang taong magdadala sa kanya ng isang medalyon na kung saan ay matutungo siya sa mga kababalaghan. Makakaharap ng iba't ibang uri ng nilalang na tinatawag na abwak na aswang, gayon din ang mga mangkukulam, barangan at iba't ibang uri ng mga kampo ng kadiliman. Subaybayan natin ang kanyang karanasan magmula sa ukay-ukay na negosyo hanggang sa maging hunter na albularyo. Magandang araw po sa inyo. Bili na po kayo ng segundamanong damit. Magaganda pa po ito. Abay, marami kang paninda ngayon, Ramil. Saan ba nanggaling ang mga yan? Parang mga bago pa. Opo Mang Anton. Mga branded pong iba dyan. Nanggaling pa ho ng ibang lugar. May nagdadala ho sa akin. Abay, pwede bang humalungkat? Titingnan ko kung may magkakasya sa aking dalawang apo. Sige lang ho. Pili lang po kayo dyan kung anong magugustuhan ninyo. Habang wala pang ibang humahalungkat. Oy Ramil, napakasipag mo talagang maghanap buhay. Pwede rin ba akong makatingin dyan? Para makapamili naman. Oo naman Tasyo, pili ka lang dyan. Baka naman patay na mga may-ari nito ah. Ikaw talaga Tasyo. Para ka namang bago ng bago. Karamihan nga sa suot-suot mong damit galing sa mga paninda kong segundamano. Naniniguro lang ako. Malay ko ba kung patay na ang may-ari ng ibang damit na ito? Ay sus ka naman Tasyo. Kinakailangan ko pa bang alamin yun bago ko itinda ang mga damit? Kaya nga segundamano, hindi natin alam kung buhay pa o patay na ang ibang may-ari ng damit na yan. O siya. Tulad ng dati ha. Araw-araw ko na lang uhulugan ng pagbayad ng damit. Alam mo naman ang trabaho ko, construction worker. Kaya kinakailangan ko ng maraming pamalit. Tsaka maliit lang din ang sinasahod ko. Kailan pa ba ako nakatanggi sa diskarte mo Tasyo? Sige na, kunin mo na ang gusto mong kunin. Para mamaya may lista ko na. Ay nako Tasyo, palagi mo na lamang na inuutangan nitong si Ramil. Pilit na naghahanap buhay ang tao. Ikaw naman itong palaging utang ng utang. Segundamanong damit na nga lang inuutang pa. Binabayaran ko naman ho Mang Anton. Hindi ko naman ho tinatakbuhan niyang si Ramil. Sa dami na ho ng ukay-ukay na nakuha kong damit sa kanya lahat naman ho yun nabayaran ko. Oo nga nabayaran mo. Pero bago mo matapos na mabayaran, abay sira-sira na ang damit. Saka mo pa lamang natatapos na mabigyan. Ganun ho talaga Mang Anton. Sa bigat naman ho ng trabaho ko Basta ang mahalaga ho nakakabayad ako kay Ramil. O siya sige. Bahala na kayo riyan. Ito ang bayad ko Ramil. 2 damit lamang para sa aking 2 apo. At nang makaalis na nga ang matandang si Mang Anton, habang patuloy pang pumipili ng damit itong si Tasyo, may naikwento ito kay Ramil patungkol sa nararanasan ng kanilang barangay. Muling wika pa ni Tasyo. Alam mo na ba ang balita Ramil? Balita? Oo, balita. Ang hina naman ng radar mo. Hindi mo pa rin ba nasasagap ang balitang yon? Ano ba kasing balitang sinasabi mo? Ay naku Ramil, napag-iiwanan ka na dito. Baka maya-maya niyan ikaw ang mabiktima kasi wala kang alam. Wala naman kasi akong pakialam sa balita. Abala ako sa paghahanap buhay ko. Wala akong oras para dyan. Hindi ko naman yan ikakayaman. Ako na nga lang ang magsasabi sa'yo. Alam mo ba yung si Aling Kuret? Inatake raw umano siya ng aswang. Tadtad nga ng kalmot sa kanyang braso. Pabuti na lang umano at mabilis siyang nakatakbo. Dahil kung hindi, pumanaw na yang si Aling Kuret. Biruin mo naman kasi. Dumaan sa may gitna ng sementeryo. Ang dilim-dilim dun. Kahit na nga ba may malapit na shortcut dun patungo sa bayan. Hindi ako magagawi dun no. Sumasagi pa nga lang si isip ko yung sementeryo, kinikilabutan na ako. Ano ka ba Tasyo? Pati ba naman ikaw? Naniniwalang may aswang? Alam mo naman yung si Aling Kuret. Medyo may pagkakulang-kulang sa isip. Naniniwala pa kayo sa mga sinasabi niya. Samantalang paminsan-minsan kinakausap na ng kanyang sarili. Wala namang masamang maniwala Kasi yung braso niya, tadtad talaga ng kalmot. Kasi pilit daw siya nagpumiglas. Pero yung naghahaba ang buhok ng aswang, mapasok daw sa butas ng kanyang ilong pati tenga. Pero nang kumalansing yung kanyang sinturon nangyari sa tanso. Natakot daw umano yung aswang at dali-dali siyang binitiwan at iniwan. Ay nako Tasyo, kung totoo nga ang mga aswang, bakit hindi sila lumalantad sa atin para magpakita? Huwag kang maingay Ramil. Araw pa naman ng Martes ngayon. Malalakas ang pandinig nila. Baka maya-maya niyan magpakita sa atin. At baka matulad pa ako kay Aling Kuret.
Maya-maya pa'y umalis na rin itong si Tasyo. Hanggang sa may dumating na isang magandang babae, may kahabaan ang kanyang buhok, putlang maputi ang kanyang balat, nakabistidang itim, at nang dahan-dahan itong lumapit doon, kakaibang amoy ang napansin ni Ramil, malansang tulad ng sariwang dugo, na animoy nang gagaling sa dugo ng tao o hayop. Sambit pang wika ng babae. Magandang araw, Ginoo. Pasensya na kung nagawi ako rito. Napansin ko kasi itong mga paninda mo. Maaari ba akong tumingin? Tugong wika pa ni Ramil sa paghingi ng permiso ng babae. Oo naman po. Sige po, tumingin lang po kayo dyan ang matitipuhan ninyong damit. Maraming salamat, Ginoo. Kinakailangan ko na rin kasi magbihis eh. Medyo kakaiba na ang amoy ng damit ko. Ganun ho ba? Parang bago ho yata kayo rito. Ngayon ko lang ho kayo nakita. Tama, bagong lipat lang kami. Doon kami nakatira sa bundok na yun oh. Inaisipan kong bumaba rito para makahanap na rin ng mga bagong kaibigan. Pati na rin ang kinakailangan kong damit. Ibig niyo ho bang sabihin, sa ganda niyo hong yan, wala pa kayong mga bagong kaibigan dito? Wala pa. Magdadalawang linggo pa lang naman kaming naninirahan sa burol na yon. Isa pa, wala naman kaming kapitbahay doon. Kaya eto ko ngayon, naglilibot dito para maging pamilyar din sa lugar. Ano ho bang pangalan ninyo? Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Matet. Ikaw ano bang pangalan mo? Ramil. Yun ang pangalan ko. Nice to meet you, Matet. Sige na, pili ka na ng mga damit dyan. Maliban sa malansang amoy, may kakaiba pang napansin itong si Ramil sa babae na kapag kinakausap siya nito, hindi tumitingin ng direkta sa kanya at ang dalawang mata ng babae ay napakalikot ni hindi ito mapakali. Yumuyuko, tumitingin sa gilid, gayon din sa kanyang kaliwa at kanan na para bang pilit na iniiwas ang kanyang mata upang hindi matitigan ni Ramil. Sapat na itong 3, Ramil. Eto nga pala ang bayad. Salamat, Matet. Dahil dito mo napiling bumili. Sige at uwi na ako sa amin. Medyo malayo-layo pang lalakbayin ko. At nang maglakad na ngang papalayo itong si Matet, nang magawi ito sa may gilid, sa muling paglingon ni Ramil, wala na ang magandang babae roon. Kaagad siyang lumapit na nagpalingalinga pa sa paligid. Sabay bulong na wika sa kanyang sarili nang hindi niya na makita ang magandang babae. Ang bilis namang nawala nun, pero imposible. Dahil kung doon siya dumaan, masusulyapan ko pa siya rito. Di bali na nga lang. Oy Ramil, anong tinitingin-tingin mo riyan? Nakakagulat ka naman, Bukay. Bakit ba kasi nandito ka? Kanina pa ako nandun sa pwesto mo eh. Wala man lang tao ron. Wala. May tinitingnan lang ako. Tinitingnan? Wala namang ibang nandirito ah. Halika na nga ron. Bubuklat din ako sa mga bago mong paninda. Baka may matipuhan ako. At sa paglipas ng ilang oras, dumagsa na rin ang mga taong tumitingin sa mga paninda ni Ramil. At sa pagsapit ng hapon, ilang piraso na lamang ang natira na kaagad niya namang inilagay sa isang sako bag habang pasan-pasan patungo sa kanilang tahanan. At dahil nga sa papadilim na ng mga oras na yon at medyo may kalayuan pa ang kinakailangang baktasin ni Ramil, patuloy siya sa kanyang pagsipol habang naglalakad hanggang sa may marinig siyang mga yabag na sumusunod sa kanyang likuran. Subalit kapag lumilingon itong si Ramil, wala naman siyang maaninagan kahit ni anino man lamang roon. Muli siyang nagpatuloy sa kanyang paglalakad hanggang sa makasalubungan niya itong si Matet na nakayuko ang babae habang wala man lamang tsinelas. Sambit pang wika ni Ramil. Matet, ikaw ba yan? Saan ka papunta? Tugon pa ng babae habang patuloy pa ring nakayuko. Ikaw pala yan, Ramil. May dadalawin lang ako. Dadalawin? Akala ko ba wala ka pang masyadong kakilala rito? Meron na. Tulad mo, isa sa mga bago kong kakilala. Ganun ba? Pero papadilim na. Hindi ka ba natatakot dyan sa daan? Hindi naman. Sanay akong mapag-isang naglalakad. Pero sa ganda mong yan, delikado para sa'yo. Lalo pat masukal ang mga daan dito. Mabuti man lamang kung doon sa bayan, marami kang taong makakasalamuha. Pero dito, delikado para sa babaeng tulad mo. Hindi naman siguro, Ramil. Tulad ng sabi ko sa'yo, sanay akong maglakad ng mag-isa. Sino ba kasing dadalawin mo? Gusto mo bang samahan kita? Hindi na. Ihatid mo na lamang yan sa inyong tahanan ng iyong mga paninda. Sige na, taalis na ako. Matapos ang kanilang pag-uusap sa may daan, may kakaibang napansin si Ramil.
Walang anino itong si Matet. Hindi siya namamalikmata ng mga oras na yon. Hinabol niya pa nga ito ng tingin hanggang sa lubusang makalayo. Pabulong na wika pa niya sa kanyang sarili. Ang babaeng yon, wala siyang anino? Pero baka naman, basta, makapaglakad na nga lang. Sa kanyang pagdating sa kanilang tahanan, nagmamadali siya nang marinig niyang sigaw ng kanyang inay at sa pagpasok niya ng pintuan, nandoon ang isang kumadrona at ang kanyang itay naman ay nakaupo sa may sala. Pinagpawisan ako sa pagtakbo, itay. Akala ko kung napapano na si inay. Ngayon na ba ang kaarawan ng kanyang panganganak? Abay oo, Ramil. Ngayon ang kaarawan ng panganganak ng nanay mo. Sobra kang abala sa pagtitinda. Hindi mo na alam ang nangyayari rito. Pasensya na po, itay. Gusto ko lang naman pong makatulong sa inyo. Siya nga ho pala. Marami ho akong nabentang damit ngayon. Makakatulong ho ang salaping ito sa panganganak ni inay. Hindi na, Ramil. Itabi mo na lamang iyan. Pinaghandaan ko na ang kanyang panganganak. Nakapagbenta na ako ng isang kalabaw. Malaking tulong na yon sa pangangailangan namin dito. Hindi ho, itay. Para ho talaga ito sa inyo. Pati na rin ho sa dalawang nakababata ko pang kapatid. Sobra-sobra nang naitutulong mo sa amin. Sapat na ang lahat ng yon. Mas mabuting matuto ka ring magtabi. Balang araw ay magkakaroon ka rin ng sarili mong pamilya. Mas mainam ng pinaghahandaan mo yon. Hindi yung bigay ka ng bigay sa amin. Kaya ko pa namang maghanap buhay at hindi pa ako lubusang matanda. Sige ho, itay. Pero kapag nangailangan ho kayo ng pera, pagsabi lang ho kayo sa akin. At sa makalipas ng ilang oras ng panganganak ng kanyang nanay, isa na namang lalaki ang kanyang kapatid. 4 na silang puros lalaki na ang pinapangarap ng kanyang nanay at tatay noon na kahit magkaroon man lamang sila ng kapatid na babae, subalit hindi pa man natatapos ang paglilinis sa katawan ng bata. May narinig silang malakas na huni ng ibon. Nanggagaling ito sa labas ng tahanan. Umihina at lumalakas na ang ibig sabihin ay paikot-ikot lamang ito roon na naghihintay ng tamang tiyempo. Sambit pang wika ng kumadrona. Kayong mag-ama riyan, kunin ninyo ang inyong mga tabak. Ipukol ninyo ang likod nito sa may bato upang makaramdamang paali-aligid sa atin. Hindi nyo ba alam? Aswang ang humuhuning ibong yan. Delikado para sa bata. Bakit naman kasi meron ng aswang sa lugar natin ngayon? Samantalang noon naman wala pang nagagawi rito. Kagad na kinuha ng mag-ama ang kanilang tabak at saka nagtungo sa labas ng tahanan. Malakas na ipinukul ang tabak sa may bato hanggang sa unti-unting nawala ang paghuni. Indikasyon lamang yon na lumikas na ang nasabing masamang nilalang na may masamang binabalak sa sanggol. O eto na ang sanggol. Kargahin ninyo. Malusog naman ang pangangatawa ng bata. Nilagyan ko na rin siya ng pangontrang kalmen. Hindi na siya basta-bastang malalapitan ng masamang uring nilalang na yon. Pero maging mapagmatsyag pa rin kayo sa paligid. Dahil mabango sa kanilang pangamoy ang sanggol. Kahit na malayo ang distansya nito, naaabot pa rin ang kanilang matalas na pangamoy. Marami hong salamat, Aling Diana. Maayos hong isinilang ang kapatid ko. Tanggapin niyo ang salaping ito at huwag niyo na hong sabihin kay Tay na ako na hong nagbayad sa inyo. Abay hindi naman maaari yun, Ramel. Magagalit sa akin ng tatay mo. Isa pa'y trabaho ko ito. Hindi ko matatanggap ang salaping yan. Sige na, taalis na ako. Kinabukasan ng umaga, kasabay ng pagtiktilaok ng mga manok, maagang bumangon itong si Ramil na magtutungo pa sa kanyang pwesto at tatanggap ng kanyang mga bagong paninda. Bitbit ang kanyang segundamanong mga damit. Sa kanyang pagdating roon, naghihintay na ang kanyang supplier. Nakalapag ang 3 sakong ukay-ukay. Sambit pang wika ng isa roon. O Ramil, 3 sako na yung pinagkakatiwala namin sa'yo. Saka mo na kami bayaran kapag naubos na yan. Pero yung una naming dinala rito, yun lang muna yung sisingilin namin. Okay lang ba yon? Oo naman, okay na okay sa akin. Salamat sa pagtitiwala ninyo. Hayaan nyo't hindi ko yan sisirain. Eto nga pala yung bayad dun sa nakaraan. Malaki naman ang tiwala namin sa iyo, Ramil. Sige, at sa susunod na araw ulit, babalik kami rito. Muling lumipas ang maghapong yon. May hindi inaasahang matandang lalaki ang dumating. Gutom na gutom ito tumihingi ng pagkain. Sambit pang wika nito kay Ramil. Pasensya ka na, iho.
Nagawi lamang ako sa lugar na ito upang maghanap ng pagkain. Kanina pa kasi akong nagugutom. Baka naman may pagkain ka pa riyan. Bigyan mo naman ako, iho. Kahit na konting-konti lang. Nako po lolo, magsasarado na rin ako ng tindahan ko. Kanina ko pa ho kasi kinain ng pagkain ko nung tanghali. Isa pa malayo-layo pa ho rito ang tahanan namin. Pero kung makakasama ho kayo sa akin, ipagluluto ko kayo ng pagkain doon. Hindi ko na yata kakayanin pang maglakad ng malayo, iho. Nangihina na ang katawan ko. May malapit bang tindahan riyan? Nako po, medyo malayo pa. Pero mas malapit naman ho kaysa sa tahanan namin. Ganito na lamang. Ibebenta ko sa iyo ang paborito kong jacket na ito para makabili lamang ako ng pagkain. Maaari mo pa itong maibenta. Siguro naman may bibili pa nito. Bahagyang natawa at napailing si Ramil. Dahil sa ang postura ng jacket na yon, may karumihan, may punit, halatang matagal nang ginagamit ng matanda. Subalit dahil sa awa niya sa matandang yon, ayaw niya nang tanggapin ang jacket. Binibigyan niya na lamang ito ng salapi upang kahit papano'y makabili man lamang ng pagkain. Subalit patuloy pa rin ipinipilit ng matanda ang kanyang jacket. Tanggapin umano ni Ramil bilang pasasalamat na lamang ng matanda. Abay, para sa iyo talaga ang jacket na yan, iho. Kahit na hindi mo na ibenta, pag sariling gamit mo na lang, malaki ang maitutulong niyan para sa iyo. Hindi ko na ho magagamit ito, lolo. Mas kakailanganin niyo ho ito. Hindi na, para sa iyo talaga yan. Sige na nga lang ho, tatanggapin ko na. Pero hindi ko na ho ito ibebenta. Wala na hong bibili nito. Bibigyan na lang rin ho kita ng mas maayos na jacket. Saglit lang ho at kukuha ko sa mga paninda ko. At habang binubuklat ni Ramil ang kanyang mga panindang ukay para maghanap ng mas maayos na jacket at nang may makuha na nga siya roon, sa muli niyang paglingon sa kinatatayuan ng matanda. Wala na ito roon. Dali-dali siyang lumapit. Kahit na paulit-ulit niyang sipatin sa di kalayuan, hindi niya na masipat ang matanda. Samantalang may kabagalan ang paglalakad ng matandang yon, napakamot na lamang siya ng kanyang ulo at tiniligpit ang kanyang mga paninda. Ano pa bang magagamit ko sa jacket na ito? May bibili pa ba nito bilang segunda mano? Maisabit ko na nga lang rito sa may pako. Pinabayaan lamang ni Ramil na nakasabit sa may pako ang jacket na yon. Saka muling umuwi sa kanilang tahanan. Ibinigay ang kanyang daladalang pasalubong sa kanyang nakababatang kapatid at saka nagmano sa kanyang mga magulang. Maya-maya pa, habang mahimbing na natutulog itong si Ramil, naalimpungatan siya sa lakas ng huni ng ibon. Subalit sa ilang minutong nakalipas, nawala rin iyon na ang pumalit naman ay mga yabag ng paa na paikot-ikot sa labas ng kanilang tahanan. Sino bang nasa labas ng tahanan sa 10 oras ng gabing ito? Dagli niyang tiningnan ang silid ng kanyang itay. Nandudoon ang kanyang mga magulang. Nagpatuloy ang kanyang pagtataka at dahil nga sa madilim ng mga oras na yon, hindi niya maaninagan ang patuloy na naglalakad hanggang sa magtungo na siya sa kanilang pintuan at buksan ito upang tingnan kung sino ang paikot-ikot roon. Sambit pang wika ni Ramil na nakakaramdam ng pangingilabot. Bakit naninindig ang mga balahibo ko sa braso? Hindi kaya ito yung usap-usapang may naglilipa ng mga aswang sa panahong ito? Lakas loob niyang inikot ang paligid ng kanilang tahanan. Subalit wala siyang nakitang kakaiba roon at nangakmang patungo na siya sa kanilang pintuan. Laking gulat ni Ramil nang may humawak sa kanyang balikat na nagsasalita ng, Magandang gabi sa iyo, iyo. Natatandaan mo pa ba ako? Sino ho kayo? At anong ginagawa niyo dyan sa likuran ko? Ang bilis mo namang makalimot. Hindi mo ba natatandaan ang boses kong ito? Paano ko matatandaan? Marami na akong matandang nakasalamuha. Lumingon ka sa iyong likuran. Tingnan mo ko. Nang dahan-dahan ngang lumingon si Ramil, nakita niya ang matanda ang nagbigay sa kanya ng jacket. Kakaiba ang postura nito na tulad ng isang matandang ermitanyo. Ikaw yung matandang humingi ng tulong sa akin? Ako nga iyon, iyo. Salamat sa kabutihan mo. At alam kong hindi ako nagkamali ng taong nilapitan. Nasa na ba yung jacket na ipinagkalob ko sa iyo? Yung jacket ho? Nandun ho sa pwesto ko sa tindahan. Hindi ko na rin naman ho magagamit yun. At wala na rin hong bibili. Kaya isinabit ko na lamang sa may pako. Ay nako kayong mga kabataan.
Palibasa ba luma ng isang gamit at sa tingin ninyo'y wala ng silbi, isasabit nyo na lamang kung saan-saan para pabayaan. Bilang pasasalamat ko sa iyo, iho, may regalo kong inilagay sa jacket na yon at ikaw ang napili ko upang maging magaling na espiritista na hindi lamang nakikilala sa pagbebenta ng mga segundamanong damit, pati na rin sa pagtulong sa iyong kapwa. Nandirito ako upang gabayan ka sa landas na iyong tatahakin. Ano? Espiritista? Wala ho yan sa bukabularyo ko. Pag-aaksaya lamang ako ng oras dyan. Pagtitinda na lamang ho ako para yumaman. Diyan ho yata kayo nagkamali sa pagpili ng maling tao. Pinapatawa mo naman ako, iho. Kailanman ay hindi pa ako nagkakamali. Pagdating sa mundo ng espiritual, nakikita ko sa kaibuturan ng iyong puso. Isa kang mabuting tao at may misyon kang kakaharapin upang tumulong sa mga taong nangangailangan at sugpuin ang mga masasamang uri ng nilalang tulad ng nandito kanina. At kung hindi pa ako dumating, marahil ay nakuha ng sanggol sa loob ng inyong tahanan. Paano makukuha ang kapatid ko? Ang huni ng malaking ibon. Nandirito siya kanina. Nagpapanggap upang makapangbiktima. Subalit nang maramdaman ang aking presensya, dali-dali rin siyang umalis. Dahil kung maaaktuhan ko siya rito, kagad ko siyang papaslangin nang naaayon sa aking nalalaman. Ibig niyo bang sabihin na ang malakas na huning yun kanina ay ang umaaligid na aswang? Tama ka roon, iyo. Totoo sila. Hindi lamang sila basta kwento lang na ikakalat sa lugar na ito. Kaya pag-isipan mong mabuting inaalok ko sa iyo. Muli mong tingnan ang bulsa ng jacket. Nanduro ang regalo ko. Huwag ka nang magdalawang isip pa. Wala ka na rin namang magagawa. Doon at doon pa rin ang iyong papunta. Dahil yon ang nakatadhana sa iyo sa mundong ito. Nagpakilala ang matanda kay Ramil sa pangalang Cosme. Pilit niya man itong pinapapasok sa loob ng kanilang tahanan. Subalit tumanggi ito at may pupuntahan pa umano siya sa mga oras na yon. At kahit nga na matanda na ang ermitanyong yon, mabilis pa rin itong maglakad na dagli nang nagpaalam kay Ramil. Kinabukasan habang nagmamadaling papabalik sa kanyang pwesto, maaga pa lamang ay nakasalubungan niya na itong si Matet sa daan na tila ba may tinatakpan sa kanyang kasuotan hanggang sa magkatinginan sila na kaagad na nagwika itong si Ramil nang, Matet, sandali lang. Ang aga mo naman yata. San ka ba galing? At bakit tinatakpan mo yung damit mo? Tugong wika pa ng misteryosang babae. Diyan lang ako galing, Ramil. Wala ito. Sigurado ka? Ayos ka lang ba? Kapansin-pansin na patuloy niyang tinatakpan ang kanyang kasuotan. Hindi man niya sabihin kay Ramil ang katotohanan, subalit bakas sa kanyang damit ang bahagyang nagkalat na dugo, pati na rin ang sugat niya sa kanyang hita. Nagpatuloy sa paglalakad si Matet hanggang sa lubusang makalayo na ito, pabulong pang wika ni Ramil sa kanyang sarili. Ano kayang nangyayari sa babaeng yon? Bakit may mga nagkalat na dugo sa kanyang damit at may malaki siyang sugat sa kanyang hita? Nakapagtataka naman, sa kabila ng kanyang kagandahan, parang meron siyang itinatago. Ipinagpatuloy na lamang ni Ramil ang kanyang paglalakad at nang muli na ngang makabalik sa kanyang pwesto, kaagad niyang sinaayos ang kanyang mga paninda roon hanggang sa muli niyang mapansin ang nakasabit sa pakong jacket. Naalala niyang sinabi ng matanda. Kaagad niyang tiningnan ang mga bulsa nito hanggang sa may makapa siyang matigas na bagay, isang triangulo na may nakaukit na mata sa gitna. Ano naman ang bagay na ito? May isang mata at 3 letra na may Roma. At habang nasa paladiyo ni Ramil, nakaramdam siya ng pagkahilo at may dumaloy na kuryente sa kanyang katawan. Muntik na siyang matumba sa kanyang kinatatayuan. Mabuti na lamang at dumating itong si Tasyo na kaagad siyang nasalo. Anong nangyari sa'yo, Ramil? Ang laki-laki mo pa namang tao. Halika nga rito at maupo ka muna. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Salamat sa'yo, Tasyo. Hindi ko rin alam eh. Bigla na lang akong nahilo. Ay nako, Ramil. Sa sobrang sipag mo na yan. Ang layo-layo pa kasi ng bahay nyo rito. Bakit kasi dito ka pa pumesto? Alam mo ang kulang sa'yo? Asawa. Para naman kahit papano may napupuntahan niyang sipag mo't may nag-aalaga sa'yo. Bakit naman napunta tayo sa pag-aasawa? Nahilo lang naman ako eh. Para nga may mag-aalaga na sa'yo.
mas lalong sasakit lang ulo ko. Priority ko mga kapatid ko, saka na yung pag-aasawang yan. Ay sus, kahit na anong pag-iipon mo, wala rin yung patutunguhan. Kung wala kang kabiyak, tingnan mo nga nangyari sa'yo. Paano kung wala ako rito kanina? Di siguradong natumba ka na dyan at nabago kang ulo mo. Hanggang sa mapansin ni Tasyo ang hawak-hawak ni Ramil. May tali itong nanduroon sa kanyang kamay na umagaw ng kanyang pansin at muli niyang itinanong. Ano yung nakalawit dyan sa kamay mo? Isang triangulo? Para saan yan? Hindi ko rin alam. Nakita ko lang ito doon sa may jacket. Aling jacket dyan sa ukay-ukay? Sa jacket ng matanda. Ipinapabenta niya nga yan dyan sa ukay-ukay. Pero sino pa bang bibili niyan? Punit-punit na at ang dungis pa. Oy Ramil, baka kung ano-ano nang pinagagagawa mo sa buhay mo. Kaya ka nagkakandahilo-hilo dyan. Hindi ka ba natatakot sa hawak-hawak mong yan? Parang meron siyang matang nakadilat. Kung ako sa'yo, itapon mo na yan. Baka mabigat pa yan sa paghahanap buhay mo sa pagbebenta ng segunda manong damit. Napaisip si Ramil sa mga sinabing yun ni Tasyo at alam niya sa kanyang sarili na kaya siya nakaramdam ng matinding pagkahilo dahil sa enerhiyang nanggagaling sa medalyong yun. Sa pagsapit ng dapit hapon, dalawa lang ang bumili sa kanyang mga paninda. Ang isa pa roon ay galing kay Tasyo. Matumal ang araw na yon, kaya naman ang muli niyang tingnan ng medalyon. Nagtungo si Ramil sa mas masukal na lugar upang doon ay itapon ang 3 peko na ipinagkaloob sa kanya ng matanda. Siguro nga ikaw ang malas. Hindi kita kailangan sa paghahanap buhay ko. Itatapon na lamang kita rito. Ang mahalaga sa akin ay kumita. Hindi para maging espiritistang sinasabi sa akin ng matandang yon. Magtungo ka na lamang sa ibang tao at hindi na lang sa akin. Matapos maitapon ni Ramil ang medalyon, kagad na siyang umalis sa kanyang pwesto at muling bumalik sa kanilang tahanan. Subalit habang nagpapahinga sa kanilang silid, nahiga sa kanyang paboritong unan at may naramdamang matigas na bagay. Laking gulat niya nang tingnan niya ang nilalaman ng kanyang unan. Nandoon sa loob nito ang itinapon niyang medalyon. Ano? Paano kang napunta rito? Samantalang kanina lang ay tinapon na kita. Bumulong sa kanyang tenga ang boses ng matanda na nagwiwika ng, Ramil, tulad ng sinabi ko sa iyo, hindi mo matatakasan ng iyong tadhana. Kahit na paulit-ulit mong itapon ang medalyong yan, babalik at babalik pa rin siya sa iyo hanggat hindi mo nagagampanan ang iyong misyon. Magiging magaling kang espiritista at hunter sa lugar na ito at iiwan ang iyong mga nakasanayan. Paano naman hanap buhay ko at gusto ko pang tumulong kay Inay at Itay para sa mga nakababata kong kapatid. Huwag kang mag-alala Ramil, sa kabila ng iyong misyon, hinding-hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ang pangangailangan ng inyong pisikal na katawan ay ipagkakaloob niya, hinding-hindi kayo magugutom. Sigurado ka ba dyan sa mga sinasabi mo? Baka naman nililinlang mo lang ako para gamitin ang aking katawan sa panggagamot. Magtiwala ka sa akin Ramil. Isa kong ermitanyong may kakayanang kumalas ang aking espiritu sa aking katawan. Alam ko ang mga mangyayari. Wala na ako sa pisikal na mundong ito. Tinatapos ko na lamang ang aking misyon at parte ka ng aking tungkuling iyon na bago ko lisanin ang material na mundong ito ay may napagpasahan ako ng aking kaalaman at kakayanan. Tulad mo, ikaw ang hinirang. Wala nang nagawa noon si Ramil kung di tanggapin ang misyon pati na ang medalyon. Napabayaan niya ang kanyang negosyo. Patuloy siyang ginabayan ng matandang ermitanyo. Ipinagkaloob sa kanyang itim na libro ng lihim na karunungan. Subalit habang patuloy siyang nag-aaral, nagalit ang kanyang itay sa kadahilan ng hindi siya nito maunawaan. Aba Ramil, ano na bang nangyayari sa iyo? Pinabayaan mo na ang hanap buhay mo. Paano na mga pangarap at kinabukasan mo ngayon? At ano ba yung patuloy na binabasa mo? May pasindi-sindi ka pa ng kandila riyan. Itay, pabayaan niyo na muna ako. Kinakailangan ko lang pag-aralan ang lahat ng ito. Pag-aralan para saan? Para maging magaling na isang espiritista. Espiritista? Kanino mo naman nalaman yan? At sino nagbigay sa'yo? Ang matandang ermitanyo, wala rin akong magagawa eh. Ito ang landas ko na kahit na anumang gawin kong pag-iwas, dito at dito pa rin ako mapupunta. Nababaliw ka na ba Ramil anak? Wala kaming itinuro sa'yo patungkol riyan. At wala rin sa lahi natin na maging espiritista. At ang sinasabi mong ermitanyo,
Paano mo siyang nakilala? Doon rin ho itay sa negosyo kong ukay-ukay. Lumapit ho siya sa akin noon at doon ho nagsimula ang pagkakakilala namin. Itigil mo na yung kalukuhan mong yan, Ramil. Wala kang mapapala riyan. Kapag nahawakan kong librong yan ay susunugin ko para matigil ka lang dyan sa kahibangan mo. Hindi pinakinggan ni Ramil ang mga sinabi ng kanyang itay. Bagkus ay nagpatuloy pa ito sa kanyang pagbabasa hanggang sa mas lalong nagalit ang kanyang itay. Kagad na inagaw ang kanyang libreta na nagtungo sa may abuhan. Doon ay pilit na sinusunog ang libro gamit ang isang bote ng gasera. Subalit habang patuloy itong pinaliliyaban, nanlaki ang mga mata ng kanyang itay nang hindi kayang masunog ng apoy ang libreta at kabaliktaran pa ang nangyayari. Biglang nawawalang lumiliyab na apoy sa tuwing itinatapat ang mahiwagang libreta. Ramil anak, kakaiba ang librong ito. Saang itim na mahika nang galing ang libretang ito? Tay, hindi ho dahil sa itim na mahika. May buhay ho ang librong yan at ang mga nakapalubong mga salita riyan ay hindi basta-bastang matitinag ng apoy kahit na ho ng patalim. Kaya itigil nyo na hong pagsunog dyan. Maghahaksya lang ho kayo ng oras. Abay, nakapagtataka nga. Ibis na masunog ang libretang ito, parang mas umiiwas pa sa kanya ang apoy. Kusang namamatay. Anak naman, baka ikabaliw mo ang pag-aaral nito. Hindi naman ho siguro itay. Ginagabayan ho ako ng matandang ermitanyo at itinuturo niya ho sa akin ang mga dapat kong gagawin. Ay siya, bahala ka na riyan. Basta mag-iingat ka na lamang sa lahat ng gagawin mo. At kung kinakailangan mong tulong ko bilang iyong ama, pagsabi ka lamang sa akin. At kung meron man akong maitutulong gagampanan ko bilang tatay mo. Salamat ho sa pangunawa itay. Hayaan niyo ho, balang araw ay mas mauunawaan ninyong ginagawa kong ito. Isang gabi habang patuloy na nagdidibosyon itong si Ramil, nagdarasal ng iba't ibang uri ng mga orasyon na patuloy niyang iniihip sa kanyang dibdib, pati na rin sa kanyang braso at sa buong katawan. Sa kalagitnaan ng kanyang ritual, naramdaman niyang uminit ang kanyang trispekong medalyon habang nasa kanyang dibdib. Tagli siyang sumangguni sa matandang ermitanyo. Tinawag niya ang pangalan nito upang itanong kung anong ipinapahiwatig ng kanyang medalyon. Ermitanyong Cosme, nandirito ka ba ngayon? Bakit ganitong nararamdaman ko? Napakainit ng medalyon. Samantalang sa mga nagdaang araw ay hindi naman siya ganito. Nandito ako sa iyong likuran. Huwag mong ikabahala ang pag-init ng medalyon. Normal lamang iyan dahil sa patuloy mong pagkakarga at pagdedebosyon. Mas tumitibay ang iyong poder, pati na rin ang iyong balabal. Indikasyon lamang iyan na may buhay ang iyong suot-suot na medalyon. At dahil sa mga dasal na iyong kinakarga, patuloy niya itong nararamdaman at ipinapakita niya rin sa iyo na siya ay may pakiramdam tulad ng mga dasal na binigkas mo at yon ang kanyang mga pagkain. Akala ko pa naman may panganib. Salamat sa iyo, Trespeko Roma. Wag mo kong pababayaan sa lahat ng aking misyon. Iisa na tayo ngayon at magtutulungan. Makalipas ang 3 buwan, mas marami nang natutunan itong si Ramil. Kaya naman sinubok siya ng kanyang gabay na ermitanyo. Nagtungo sila sa pinangingilagang isang sityo. Hindi ko nababanggitin ang lugar. Kakaiba ang presensya roon at ramdam na ramdam ng dalawa ang paghahari-harian ng paggamit ng kaliwang kaalaman tulad ng mga mangkukulam, mambabarang na may mga alagang itim na elemento. Sambit pang wika ni Ramil sa matandang ermitanyo. Mang Cosme, bakit dito pa tayo nagpunta? Mas marami sila rito kaysa sa mga normal na taong naninirahan sa lugar na ito. Mas mainam ang lugar na ito, Ramil. Dito natin masusubukan ang iyong kakayanan. Makikipagkumbate espiritual tayo. Napapansin mo naman sigurong itim na aurang bumabalot sa lugar na ito. Pinangingilaga ng mga mangkukulam at barangan. Kaya konti lamang ang normal na taong naninirahan dito. Nagtitiis na lamang sa kanila sa kadahilan ng nandirito ang kanilang kabuhayan. Alam kong nararamdaman nila ang ating presensya ngayon at nakatingin lamang sila sa atin. Ipagpatuloy lamang natin ang ating paglalakad. At sa pagliko nila sa may kanto, may isang lalaking namimilipit sa sakit ng tiyan habang ang dalawa naman doon ay patuloy siyang inaalalayan upang dalhin sa ospital dahil sa wala ni isang manggagamot na naninirahan sa lugar. Sambit pang wika ng matandang ermitanyo na pinigilan ng pagmamadali ng tatlong yon. Sandali lamang,
Masama ng sitwasyon ng inyong kasamahan. Ano bang nangyari? Tugon naman ng isang lalaki. Kanina lang po maayos naman ang paglalakad namin. Pero nang pansinin kami ng matandang babae, si Aling Auring, kilalang batikang makukulam sa lugar naming ito. Nakasamahan din ng ibang mambabarang. Wala kami ibang suspecha kundi siya. Siguro napagtripan lang itong si Yoba. Ganun naman po kasi rito Kapag napagtitripan nila, kahit na maayos pa yung pakiramdam bigla-bigla na lamang may nararamdamang kakaiba. Kaya ayan, namumutla na po si Yoba at namimilipit sa sobrang sakit ng tiyan. Walang magawa ang mga alipores ng kadiliman. Kung sino-sino na lamang ang pinagtitripan, nakakaawa ang lugar na ito. Lalong-lalo na mga taong naninirahan dito na wala namang alam patungkol sa black magic. Pilit silang nakikisama sa ganyang uri ng nilalang na kapag kaharap mo ay ayos naman. Subalit kapag nakatalikod ka na, kahit na kumari ka pa niya o kahit na malapit na kaibigan, kapag umira lang kanilang katarantaduhan, kung sino-sino na lamang ang kanilang pinasasakitan upang sila'y katakutan. Ramel, pagkakataon mo na ito upang subukan ang iyong kakayanan. Gamutin mo ang lalaking yan. Alam kong kayang-kaya mong matandang yon. Nandirito lamang ako para alalayan ka. Ipinapaalala ko lamang sa iyo. Huwag kang magbibigay ng awa sa ganyang uri ng mga nilalang. Dahil kung bibigyan mo pa sila ng ikalawang buhay, ikaw naman ang babalikan nila o kaya naman ay ang iyong mga mahal sa buhay. Dagling iniupo ang lalaki sa may gilid. Nagbitaw ng mga orasyong panawag si Ramil. Unti-unti namang nagsipaglabasan ng mga taong naninirahan doon. Pumalibot ito sa kanila habang patuloy na ginagamot ni Ramil ang pasyente. Bulong-bulungan pa ng mga ito nang makitang matandang ermitanyo, pati na rin si Ramil. Abay, mabuti naman at may naligaw na manggagamot rito. Sa tinagal-tagal ng panahon, may naglakas loob rin. Kaso delikado ang buhay nila. Maraming mga mangkukulam at barangan dito. Baka hindi na sila makauwi sa kanilang tahanan. Tulad na nangyari sa ibang mga albularyong nagagawi sa ating lugar. Titingnan na lamang natin. Malay nyo makasurvive o malakas ang dalawang yan. Malaking may tutulong nila sa atin dito. Lalo na sa mga mapansamantalang mga mangkukulam na yan. Naghahari-harian sila sa lugar natin. Na kahit na kunting kibot lamang natin pinagtitripan na tayo para pasakitan. Huwag na nga kayong maingay dyan. Mamaya niyan mapakinggan kayo rito at hindi nyo mapansin na nandito na sila na nanonood sa ginagawang panggagamot ng dalawang yan. Pati kayo madamay pa. Yun naman ang totoo. Sila ang may kagagawa ng kakaibang uri ng mga karamdaman dito. Kaya sana lamang manatili rito ang dalawang albularyong yan para naman lumikas ng mga mangkukulam na yan. Mga perwisyo. Sa ika-4 na panawag ni Ramil, doon sumanib ang mangkukulam na nagpapasakit. Galit na nanlilisik ang mga mata habang nagwiwika kay Ramil ng, napakalakas ng loob ninyo upang pasukin ang sityong ito. Marami nang nagtangka at ang karamihan sa kanila ay hindi na muling nakalabas sa sityong ito. Matagal na panahon na rin na hindi ako nakakaharap ng mga tulad ninyo at hindi pa ako nabibigo. May kasama ka pang isang matandang ermitanyo. Pwes, susubukin natin ang inyong kakayanan kung gaano katatag ang inyong kabal at ang inyong balabal para sa aking mga mapinsalang mga usal. Ipinagyabang mo pa ang pagiging mangkukula mo at ang lahat ng mga napaslang mo. Ngayon ay makakaharap na kayo ng tunay na albularyo na susunog sa inyong espiritu upang lubusan kayong ihatid sa impyerno. Isang baguhan lamang ang magiging kaharap mo, subalit siya ang kikitil ng iyong buhay. Umanda ka, matandang Auring, ilabas mo na ang iyong tunay na kakayanan at sinisiguro kong tatagos ang lahat ng sandata sa iyong katawan upang punteryahin ang iyong espiritu hanggang sa mawalan ka ng buhay. Nagpatuloy ang pagpapasakit ni Ramil sa mangkukulam na yon. Kitang-kita sa pakiramdam ng mangkukulam na tinitiis lamang niya ang sakit upang sabihin siya'y malakas, na pati ang mga taong nanunood doon ay nagkakaroon na ng duda. Haka-hakang hindi mapapaslang ang mangkukulam na yon hanggang sa maya-maya pa. 2 sa taong nakapaligid doon ay sinapian din ng 2 itim na engkanto na alaga pala ng mangkukulam na yon. Muling wika pa ng matandang ermitanyo. Umatras ang mga taong nakapaligid dito. Baka kayo naman ang ponteryahin nila. Hayaan ninyo ang 2 taong nagkikikisay na yan. Sige lang, Ramil. Ipagpatuloy mong pakikipagkumbate espiritual sa mangkukulam na yan. Ako nang bahala sa 2 engkanto.
Tinitingnan ko lamang kung hanggang saan sila para ipagpatuloy ang masama nilang binabalak. Patuloy na pinasakitan ni Ramil ang mangkukulam gamit ang espadang kidlat at ang latigong nagliliwanag sa kalangitan hanggang sa tumawa ang mangkukulam, subalit halatang halata na sa kanya na patuloy na itong nangihina. Sinasabi ko naman sa inyo, hindi ninyo ako kaya itigil mo na yung ginagawa mo. Wala rin niyang patutunguhan. Nag-aaksaya ka lamang ng iyong oras at enerhiya. Hindi mo ko mapapaslang. Tunay ngang malakas ka, pero may hangganan ng lakas mong yan. Alam kong hinang-hina ng espiritu mo at ang dalawang alaga mong engkanto. Ayon, konti na lang at patatahimikin na ng ermitanyo. Kaya mo pa bang tiisin ang mga pasakit na gagawin ko sa'yo? At sa pagkakataong yun ay tila ba napapalunok na ng laway ang mangkukulam. Hindi niya na alam ang kanyang gagawin hanggang sa muling ipagpatuloy ni Ramil ang pagpapasakit gamit ang malalakas na usal ng lihim na karunungan at ang espadang kidlat na kanyang itinatarak sa dibdib ng masamang uri ng nilalang na yun. Aaminin ko, nauubusan ako ng lakas dahil sa unti-unting nababasag ang aking poder at ang aking balabal ay nawawasak na. Tumatagos na sa aking espiritu ang iyong ginagawa. Itigil mo na yan, binatang albularyo. Akala ko ba malakas ka? Pero bakit ngayon ay para bang nagmamakaawa ka na? Nasaan ang kinatatakutan sa lugar na ito? Tingnan mo yung mga taong humahanga sa inyo. Kasabay nun ng takot. Kayong mga nandiriyan, kayo ang tatanungin ko ngayon. Ano bang gusto ninyong gawin ko? Papaslangin ko ba ang mangkukulam na ito? O papabayaan lamang natin na muli siyang magpasakit sa inyong lahat? Ginoo, paslangin mo na yan. Matagal na yung salot sa lugar naming ito. At hindi lang siya. Marami pa silang naninirahan dito. Kaya kung ako po sa inyo, kitlan nyo na ho yan ng buhay. At hindi na po yan pinapatagal pa. Dahil maya-maya lang sigurado ako. Marami pa kayong makakalaban. At magsisipagdagsaan sila rito. Para tuluyang paslangin kayo. Tama ang sinasabi niya. Huwag mo na siyang bigyan pa ng isa pang pagkakataon, Amang. Kami na po nagsasabi sa inyo. Ang mga ganyang uri ng masasamang nilalang hindi na pinapatagal sa mundong ito. Kaysa naman kami ang pasakitan ng mga yan. Minsan na lamang na may maligaw na tulad ninyo rito sa amin na mas malakas kaysa sa kanila. Kaya ito na po ang pagkakataon. Kung yan ang kahilingan ninyo, papaslangin ko na ang mangkukulam na ito para sa inyong kalayaan. Huwag mo kong paslangin. May pamilya rin ako at naghihintay sila sa akin. Parang awa mo na. Nagmamakaawa rin pala ang tulad ninyo. Pero paano yung mga pinaslang mo? May mga pamilya rin sila. Naramdaman mo ba yung sakit na kanilang pinagdaanan sa lahat ng pasakit na ginawa mo? Pero nakaraan na yon, Ginoo. Hindi ko na maibabalik ang buhay nila. Naialay ko na sa aming Panginoon. Pero kaya ko namang kalimutan ang lahat ng yon. Huwag mo lamang akong paslangin. Sige na, pakawalan mo na ako. Subalit dahil sa kagustuhan ng mga taong nanduroon, hindi nagbigay ng ikalawang pagkakataon itong si Ramil. Kagad niyang kinitla ng buhay ang mangkukulam na yon gamit ang malalakas na pamaslang na usal hanggang sa mawala ng malay ang kanyang pasyente. Kagad niyang tinawag ang matandang ermitanyo. Ginising ang tatlong sinapian. Maya-maya pa'y pinainom ng tubig. Umanga ang mga taong nakapaligid doon. Kanya-kanya ng espekulasyon patungkol sa kanilang panggagamot sa mga oras na yon. Sambit pang wika ng isang lalaki na isa palang punong barangay sa sityong yon. Magandang araw ho sa inyo. Ako ang punong barangay sa lugar na ito. Nagmamadali ho ako nagtungo rito dahil sa may nakapagsabi sa akin na may pumasok raw na magaling na albularyo. Marami hong salamat sa pagdating ninyo. Ako nga ho pala si Lilian. Magandang araw din sa iyo, Kapitan. Ako si Cosme at siya naman si Ramil. Nagawi lamang kami rito upang subukin ang aming kakayanan. Mayroon pa ho ba kaming may paglilingkod sa inyo? Nagpapasalamat ho ako sa inyong pagdating. Hindi ho namin inaasahan na may muling magagawi rito. Maaari ko ho ba kayong maimbitahan sa aking tahanan? Oo naman. Ikinatutuwa naming maimbitahan ng isang kapitan na tulad mo. Salamat ho uli. May mga pakiusap lamang ho ko sa inyo na kung maaari ay tulungan niyo ho kami rito. Halina ho kayo sa aking tahanan. At habang patuloy silang naglalakad, kapansin-pansin ang pagtitinginan ng mga tao. Nakasilip sa kanya-kanyang bintana at nang lubusan na ngang makarating sa tahanan ng kapitan, kagad itong nagtimpla ng 2 kape
na ipinainom sa kanilang dalawa. Pagpasensyaan niyo na po yung tahanan ko. Medyo marumi pa. Hindi pa nakapaglinis yung asawa ko. Maiba ho muna tayo. Kung papayag ho sana kayong dalawa, meron ho akong maliit na tahanan dyan. Pansamantala ho kayong maninirahan. Yun lamang ho ay kung maaari lang. Para saan naman, Kapitan? At bakit kinakailangan naming manatili rito? Kinakailangan ho ng sityong ito ang tulad ninyo. At wala rin naman ho akong kakayanan para matugunan ho ang pangangailangan ng mga tao. Pilit na lamang ho kaming nakikisama rito. At yung pinaslang nyo ho kaninang mangkukulam, isa lamang ho yun. Marami pa ho sila na naghahari-harian sa aming sityo. Ang totoo ho niyan hindi naman ho talaga sila taga rito. Dayo lang ho sila na parang kabuting sumulpot dito. Tapos hindi na po umalis. Patuloy na sa masasama nilang gawain. Gusto naming makatulong nang wala kaming hinihinging kabayaran. Subalit wala kaming sapat na salapi para manatili sa lugar ninyo. Kinakailangan pa rin kumain ng aming pisikal na katawan. Kaya kung mananatili kami ng ilang araw, hindi namin matutugunan ang aming pangangailangan. Wala na po kayong dapat naisipin pa. Ako na pong bahala sa pagkain ninyo. Pati na rin po sa inyong kasuotan. Nawa po ay pumayag na kayo sa pananatili rito. Parang awa nyo na po. Kinakailangan po namin ng tulong ninyo. Sige at sumasang-ayon kami. Pabor ito para sa iyo, Ramel. Mas mahahasa ang iyong kakayanan at dito magsisimula ang iyong tunay na misyon. Saang tahanan ba kami mananatili, Kapitan? Pangsamantala silang sinamahan ni Kapitan sa lumang tahanan na ang kalahati ay semento at ang kalahati naman ay sawali. Maayos at malinis naman ang tahanang yon at nang kinagabihan ng kanilang pananatili roon, kagad na naganda ng pagkain ng Kapitan dahil sa may mga taong paparating upang magpagamot sa kanila sa iba't ibang uri ng kanilang karamdaman. Ito po ang inyong pagkain. Pasensya na po kayo kung medyo natagalan ng pagluluto. Siya nga po pala, may mga darating pong pasyente rito. Sinabihan ko na po yung mga nasasakupan ko na pansamantala kayong mananatili rito upang tulungan kami. Tama lamang ang ginawa mo, Kapitan. Sige at kumain na tayo, Ramel. Sigurado kong mapapalaban tayo mamaya. Kaya magpakabusog ka dahil marami-rami ang makakalaban natin sa kumbate espiritual. At sa paglipas nga ng isang oras, unti-unti nang nagsisipagdagsa ng mga tao roon. May hirap na hirap ng maglakad habang meron namang pasan-pasan. Samantalang ang iba naman ay lubusan ng nangangayayat. Pumila lamang ho ang mga magpapagamot riyan at ang hindi naman, alalayan ninyo ang inyong mga kasamahan. Dito ka sa gawing ito, Ramel, at ako naman doon. Pareho na silang nagtulungan ng mga oras na yon dahil sa parami ng parami ang mga pasyente hanggang sa isa lang ang isang babae na may malaking tiyan na kung titingnan mo'y nagdadalang tao lang. Subalit kagagawan pala ng itim na mahika dahil sa pambabarang. Ginoo, tulungan niyo po ako. Matagal ko na pong iniinda ang karamdamang ito. Halos 6 na buwan na po. Pinagtatawanan ako ng mga taong nakakakita sa akin. At ang sabi, disgrasyada raw ako dahil sa nasa ibang bansa ang asawa ko ngayon. Pero hindi nila alam na may karamdaman po ako at hindi ko po alam kung sinong may kagagawa nito. Huminahon ho muna kayo. Patingin nga ho ng palad ninyo. Sa unang pagpapantay pa lamang ng mga daliri, kitang-kita na ni Ramel kung anong uri ng masamang nilalang ang may kagagawa noon. Dagli niya itong pinapikit. Nagbitaw ng mga usal na panawag hanggang sa maya-maya pa. Sa muling pagdilat ng mata ng babaeng yun, masama ang tingin sa kanya na nagsasalubong na ang kilay. Sambit pang wika ni Ramel. Isa kang mambabarang. Bakit mo naman pinasasakitan ng babaeng ito? May nagawa ba siyang masama sa'yo? Wala siyang nagawang masama sa akin. Subalit ang kabit ng kanyang asawa ang nagpagawa sa akin ito upang kunin ang kanyang kaluluwa. Ano? Kabit ng kanyang asawa? Ibig mo bang sabihin bayaran kang mambabarang? Ganoon na nga. Ginagawa ko lamang ang trabaho ko sa pamamagitan ng pera. Kung ako sa'yo mukhang perang mambabarang, tanggalin mo na ang lahat ng ginawa mo rito. Dahil kapag nagalit ako sa'yo, ibabalik ko ang lahat ng ginawa mo. Palalakihin ko rin yung tiyan mo at ipararanas ko sa'yo ang lahat ng masasakit na kanyang naramdaman. Hindi na bago sa akin ang mga sinasabi mong yan. Isusumbalik mo sa akin. Nahihibang ka na ba? Isa kang manggagamot at wala kayong kakayanan para isumbalik sa amin ang masamang uri ng aming mahika. Anong inaakala mo sa amin? Walang alam sa ginagawa ninyo?
Pinag-aaralan namin ang lahat ng ginagawa ninyo. Kaya kung ikukumpara ang lakas ninyo sa amin, hindi kayo uobra dahil dalawang abilidad ang patuloy naming sinasaliksik upang tugisin ang masasamang tulad ninyo. Gamit ang isang palito ng posporo, inilagay sa pagitan ng daliri ng pasyente hanggang sa maghumiyaw ito dahil lamang sa nag-iisang palito ng posporo. Aray nako, tanggalin mo ang palitong yan. Nasasaktan ako. Ginagawa ko lamang naman ito para sa pera upang mabuhay sa mundong ito at para sa aking pamilya. Napakahina mo namang nilalang. Isang palito lamang pala ng posporong katapat mo. Hindi ko na uulitin. Pinapangako ko. Tanggalin mo lamang ang nakaipit na posporong yan. Napakasakit. Gumagapang sa aking buong katawan. Plano mo ba akong paslangin? Oo, upang mabawasan ang mga tulad ninyo. Kakalasin ko na ang lahat ng tubig sa kanyang tiyan pati na rin ang mga insekto. Napakadali mo naman palang kausap. Akala ko makikipagmatigasan ka pa sa akin. Tulad ng isang mangkukulam kanina. Sige na't kalasin mo na ang lahat ng inilagay mo riyan. Baka magbago pang isipan ko at bigyan kita ng pagkakataon para mabuhay. Nagmamadaling kinalas ng barangang yon ang lahat ng kanyang ikinarga. Paulit-ulit na pinagpagang tiyan. Subalit nagkamali siya sa kanyang ginawa nang sabihin niya kay Ramil na kinalas niya na ang lahat ng kanyang ikinarga para palayain siya. Sambit pang wika nito na hindi makatingin ng diretsyo. Kinalas ko na ang lahat ng ikinarga ko sa kanya. Palayain mo na ako. Ano bang ginagawa mo, Barangan? Niloloko mo ba ako? At yan ay dahil sa perang ibinayad sa'yo? Magsisinungaling ka na rin lang sa maling manggagamot pa na nakakakita ng mga itim na karga. Akala mo ba hindi ko nakikita ang lahat ng yon? Wala kang tinanggal sa katawan ng babaeng ito. Nandiriyan pa rin sa kanyang katawan ang lahat ng itim na enerhiyang ikinarga mo. At dahil sa pagsisinungaling mong yan, mahirap ka ng pagkatiwalaan para bigyan pa ng isang pagkakataon. Wala nang nagawa si Ramil kung di paslangin ang nilalang na yon. Paulit-ulit niyang ginilitan ng leeg gamit ang malalakas na pamatay na usal na kanyang ikinakarga sa kanyang daliri hanggang sa maglupasay ang katawan ng pasyente na lubusang nawala ng malay. Magaling ang ginagawa mo, Ramil, upang hindi na sila pagparisan pa. Maraming paglalamayan ngayon sa lugar ninyo at kung sino man ang mga yon, sila ang nasa lahi ng mga mangkukulam at barangan. Isusunod na namin ang mga nagpapasakit sa inyo. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Nandito kami ngayon para tulungan kayong lahat upang muling gumaling sa inyong karamdaman na kagagawa ng walang mga pusong nilalang na yan. Matapos ang ilang oras na panggagamot ng dalawa, bandang 12:00 na iyon ng madaling araw. Pangsamantala na silang nagpapahinga noon. Humihigop ng mainit na kape na daladala ni Kapitan Lilian habang pinag-uusapan ang kanilang sityo na kahit papano'y unti-unti nang nalilinis. Lubos po ko nagpapasalamat sa inyo, Mang Cosme at Ramil. Hulog po kayo ng langit sa amin at napakatatapang po ninyong albularyo. Kayo lamang ang nanatili rito ng matagal. Ang iba ay pinaslang ng mga yon at ang iba naman ay nagsipaglikasan dahil na rin sa takot para sa kanilang pamilya. Hindi sila tunay na albularyo kung ganon dahil hindi kinatatakutan ng mga yan. Nanggaling sa liwanag ang aming kaalaman samantalang ang kalaban namin ay dilim. Ibig sabihin lamang noon, hindi tunay ang kanilang abilidad kaya lubusan silang natakot para lisanin ang lugar. Sa madaling salita, mga bulaang albularyo lamang ang nakakaramdam noon na hindi kayang proteksyonan ng kanilang pamilya. Sa tingin ko naman sa mga oras na ito, makakaramdam na ng matinding takot ang iba riyan upang hindi gumawa ng pananakit sa mga taong naninirahan dito dahil kami ang makakaharap nila. Mamaya bago ko matulog, gagawa ko ng malakas na ritual at ititigal po ko sa hangin ng mga usal upang magsipaglikasan ng mga mambabarang at mangkukulam na natitira. Gayon pa man ang makalis na si Kapitan Lilian. Kagad na'y sinagawa ang ritual. Sumabay na rin itong si Ramil. Paulit-ulit na binigkas ang malalakas na usal hanggang sa bitawan sa hangin at tumikot ng 3 beses roon upang ni Isay walang makaligtas. Magpahinga na tayo, Ramil. Makikibalita na lamang tayo bukas ng umaga patungkol sa mga pumanaw riyan, pati na rin sa ibang magsisipaglikasan at kung sino man ang mga iyon, 100% mga mambabarang
pati na rin ang mga mangkukulam ang magsisipaglikasan. Kinabukasan ng umaga'y nagising ang dalawa sa katok ni Kapitan. Nagmamadali ito hanggang sa buksan ni Ramil ang pintuan. "O Kapitan, ang aga niyo naman ho yatang kumatok. Hindi pa ho kami nakakapaghanda ni Mang Cosme. Sa katunayan ho kababangon lamang ho namin." Pasensya na Ramil, sobrang natutuwa lang kasi ako sa nangyayari. Totoo ang sinasabi ninyo. Marami nga ang pumanaw sa lugar naming ito nang hindi nila alam kung ano ang dahilan. Pero naging usap-usapan na rin ang patungkol sa panggagamot ninyo. At maliban pa nga roon, may mga nagsipaglikasan. Sila ang mga pamilyang kinatatakutan dito. Ang ibang mga mangkukulam, pati na rin ang mga mambabarang. Mabuti na lamang at kusa na silang umalis, kesa naman pati silang lahat ay madamay. Kagad na lumapit ang matandang ermitanyo. Nang marinig ang mga sinabi ng punong barangay, sabay nagwika ito ng, "Mabuti naman kung gayon, Kapitan Lilian. Iniiwasan din naman naming pumaslang. Subalit kung makikipagmatigasan sila sa amin, mapipilitan kami sa pamamagitan ng kumbate espiritual. Malaya na ngayon ang inyong sityo. Subalit kung kinakailangan nyo pa rin ang tulong namin, huwag kayong mag-aaksaya ng oras na magtungo sa aming lugar upang muli kaming bumalik rito." Hanggang sa magpaalam na rin ang dalawa kay Kapitan Lilian dahil sa nararamdaman nila na wala ng presensya ng mga gumagamit ng kaliwang kaalaman. At sa muli nilang pagbabalik sa kanilang lugar, mas lalong umugong ang bali-balita patungkol sa aswang na patuloy na nanggagambala sa sityo nila Ramil. "Ramil anak, saan ka ba nanggaling? Na hindi ka man lamang nagpaalam sa amin dito kung kailan ka babalik. Abay nag-aalala kami ng nanay mo." "Pasensya na po itay. Akala ko po kasi makakabalik agad kami. Pero na-stuck po kami roon ng isang araw." "Ano bang ginawa ninyo roon?" Isang misyon lang ho ng panggagamot at naging matagumpay naman." "Dumayo ka pa ng pagkalayo-layo, samantalang sa lugar nating ito, abay may umaatake na namang aswang. Kamunti ka nang mataga ni paring Romeo." "Si Mang Romeo? Bakit ho ba?" "Abay sa tahanan niya nagpunta ang aswang na yon. Ginambala sila ng nakaraang gabi dahil sa may karamdaman ng isa niyang anak roon. Siguro'y paulit-ulit na inaaswang hanggang sa matsimpuhan ni paring Romeo na nandoon sa silong ng kanilang tahanan. Abay lakas loob niyang binaba ito at kagad na tinagpas, subalit mabilis na nakalayo. Akalain mong nasaan yung malaking baboy ramo na kulay itim." "Tama ho kayo. Hindi ko pa kinakailangan lumayo. Dito pa lamang sa sityo natin, may kinakailangan akong ayusin. Mamayang gabi ho itay, muli ho akong magpapaalam sa inyo. Tutugisin ko ang nilalang na yan at mayroon na ho akong tinatarget na puntahan na maaaring siyang may kagagawa ng lahat ng ito." Makalipas lamang ang ilang oras na kanyang pananatili sa kanilang tahanan, sa pagsapit ng hapon, muling naglakbay itong si Ramil at binaybay ang daan patungo sa nasabing tahanan nila Matet. Medyo may kalayuan iyon, subalit dahil sa mga sinabi ng matandang ermitanyo na sa likod ng magandang postura ng babaeng iyon, ito ay may tinatago na nasa lahi ng tinatawag na buwak na aswang. Maya-maya pa nang siya'y makarating roon, pasado 9:00 na ng gabi, unti-unti na siyang may naririnig na huni ng ibon hanggang sa masipat niyang isang barong-barong na tahanan. May nakasinding gasera roon. Dahan-dahan siyang lumapit hanggang sa tawagin ang pangalan ni Matet upang harap-harapang kausapin at tanungin. "Tao po, magandang gabi po sa inyo. May tao po ba riyan? Ako po si Ramil, ang kakilala po ni Matet." Hanggang sa may magbukas ng pinto, isang matipunong lalaki, subalit nanlilisik ang mga mata na nagsalita kay Ramil ng, "Anong ginagawa mo sa lugar naming ito? Hindi ka ba natatakot? Nag-iisa ka lamang, subalit nakakasilaw ang medalyon mo. Kalasin mo yan sa aking harapan at itapon mong papalayo." Tugong wika ni Ramil sa ipinapagawa sa kanya ng lalaking yon. "Hindi maaari dahil kaakibat na ito ng buhay ko. Naparito lamang ako upang bigyan kayo ng babala. Kayo ba ang gumagawa ng kaguluhan sa aming sityo?" Nanahimik ang lalaking yon, pero mas lalong nanggalaitis sa galit ang kanyang muka. Dahan-dahang lumabas itong si Matet at nagsalita kay Ramil ng, "Pasensya ka na Ramil, sa asal na ipinapakita ng kuya ko. Ano bang tinutukoy mo patungkol sa amin?" "Pabuti naman at lumabas ka na Matet. Alam mo ang tinutukoy ko at hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kayo ba ang umaatake sa aming sityo? Ang mga aswang na nanggagambala roon?"
Nagbukas ng bintana ang mga magulang ni Matet, pati na rin ang isa pa niyang kapatid na babae roon. Sambit pang wika ng matandang lalaki na unti-unting nagbabago ng anyo. Paano kung sabihin ko sa'yo na kami ngayon? Ano namang magagawa mo? Nag-iisa ka lamang dito sa aming tahanan. Ang lakas naman ng loob mo, bata. Ipinaparamdam mo lamang na gusto mo kaming patahimikin. Hindi kami makapapayag roon. Ang mga tao ang aming pagkain at yun lamang ang aming layunin sa mundong ito. Nakikiusap na lamang ako sa inyo. Alang-alang sa iyo, Matet. Umalis na kayo sa lugar na ito kaysa magpang-abot pa tayo at may mangyaring masama sa inyo. Tinatakot mo ba kami? Nakakatuwa ka namang bata ka. Pagbibigyan kita ngayon upang ikaw na ang aming maging pagkain sa gabing ito. Kaagad na lumundag ang matanda sa may bintana. Napakabilis nito na nagtungo sa harapan ni Ramil at kaagad siyang sinunggaban. Itigil mo yung ginagawa mo dahil mapipilitan akong paslangin ka. Umalis ka sa harapan ko at bitawan mo ko. Hindi pa rin tumigil sa pagsalakay ang matandang nilalang na yon hanggang sa ilabas ni Ramil ang nagliliwanag na espadang kidlat. Kaagad niya itong itinarak sa tagiliran at nangakmang tatagpasin niya na ito. Sumigaw itong si Matet na nagsasalita habang nagmamakaawa. Huwag mong ituloy yan, Ramil. Aalis na lamang kami sa lugar na ito. Ipagpatawad mo ang mga nagawa namin. Itay, umalis ka na riyan. Wala tayong kalaban-laban sa kanya. Mas malakas siya kaysa sa atin. At tinaamin ko, bilang nasa lahi ng mga aswang, natatakam kami sa laman ng mga tao. Lalong-lalo na sa mga bata at sanggol. Patawad, Ramil. Bukas na bukas rin. Hindi mo na kami makikita sa tahanang ito. Kaagad na uminaw ng itay ni Matet at sa uling sandaling yon, muli itong nagsalita habang dahan-dahang papatras na papalayo na nakahawak sa kanyang sugat. Salamat at hindi mo tinuloy yon. Kaibigan ka pala ng anak ko. Malakas ang suot-suot mong agimat. Totoo ang sinabi ni Matet. Wala kaming kalaban-laban sa'yo. Patatahimik ng lugar ninyo at hindi na kami muling babalik sa lugar na ito. Kinabukasan, kaagad na bumalik roon itong si Ramil. Wala na nga ni isang taong naninirahan doon, pati na rin ang kanilang mga gamit ay wala na. Naiwan na lamang ang masangsang na amoy. Minabuting sunugin na lamang iyon ni Ramil at sa makalipas pa ng ilang buwan, ipinagpatuloy niya ang kanyang misyon, ang panggagamot, pati na rin ang pagtugi sa masasamang uri ng nilalang na paminsan-minsan ay naliligaw sa kanilang lugar. Hanggang sa bansagan nitong si Ramil na may pinangangalaga ang agimat na nanggaling sa ukay-ukay. Okay mga kaiwaga, ang ganda ng kwentong ito. Nanggaling sa negosyong ukay-ukay hanggang sa maging manggagamot na hunter. Maraming salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Ramil. At kung nagustuhan yung kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin ang bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na upload. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.